Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Halog-alogs, mga nakagawi ang patok. Mga bagay na natutunang putok na putok. Ako ang inyong pabansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Pagdating sa talento, abay ang Noipi, meron yan panigurado. Dito sa Minalabak, Camarines Sur, ang aming atensyon ay na-capture. Meet Nino Marasigan. Siya'y pangmalakasan. Abay hindi ka mababato sa kanyang solid na talento. Sa bato lang namang gawa ang kanyang pack na likha. Hello Galogs! I am Nino Inigo Marasigan, ang stone artist ng Naga City. Kung sa iba ang bato'y simpleng laruan, at kay Darna ay isang superpower naman. Naya, bato! Kay Nino, ito'y kanyang libangan. Parang may nakikita akong figure sa mga bato. In science, they called it pareidolia. So yun, ginawa ko, kumuha ko ng ilang pirasong bato that time. And dinala ko siya dito, wala pa akong studio nun. Dinala ko siya dito sa loob ng bahay. And then kumuha ako ng mga pictures, inassemble ko siya. And yung pinag-aralan ko yung anatomy using pebbles. Pinagpatuloy ko lang siya and along the way, hindi ko napapansin na mamalayan na nagagamay ko na yung stone art. From kung ano yung mga materials na kailangan, what is working, what is not working. Nagsimula lang sa kanyang malikot na imahinasyon. Ngayon pinagkakakitaan na ang kanyang passion. Gamit ang bato, nakalilikha siya ng iba't ibang senaryo. Look, ang angas oh! Pagdating naman sa kanyang hilig, ang pamilya ay give, na-give. Dahil sa kanya ay believe, na-believe. Sa larangan ng obra, gusto ko naman yung dumating sa point na kahit wala na ako, kahit wala na tayo sa mundong ito, gusto ko yung nakalibag sa nakalathala yung mga pangalan natin sa libro. And yung mga imahinasyon niya noon na ikakasatuparan na. Hindi naman may tatanggi, kitang-kita naman. Yan ang talagang pinagpapasalamat ko, kay God. Proud na proud ako sa Ninyo, sa anak namin na yan. At dahil sa nakuha niyang trabaho na yan. Kaya ang nasasabi ko lang sa kanila, hindi pagsikapan ko mabuti. Ituloy mo lang ninyo ang solid mong talento. Kung minsan may parang nakikipag-bato-bato pick sa buhay, subok lang ng subok hanggang magtagumpay. Mga kalogs, punuan na. Pwede kahit sumabit pa. Pero hindi pwedeng pumara. Bumabangking ang hari ng kalsada. Ay sus, haring maliit pala. Ang mga cute pero astig na jeepney, di-remote na para sa hobby. Pwedeng-pwede pang karera, hindi kailangan ng plaka. May 9 na taon na po akong gumagawa ng toy jeep miniature at nagsimula po ako nito ay nung 14 years old po ako. Dahil po sa aking tatay at kuya, sila ay nagmamaneho ng jeep, kaya nahiligan ko gumawa ng toy jeep miniature. Iba't ibang itsura na makikita sa biyahe, pati ang patok na maangas sa kalye. Kitang-kita ang Pinoy pride, pati mga detalye from the inside. Inaabot po ito ng 1 buwan bago mabuo. Ito po ay sinisimulan sa pagbuo ng plastic citra board at 4 po kaming nagbubuo. Ito ang frame ng toy jeep. Dito kami nagsisimula sa pagbubuo ng mga toy jeep. At ito po ang makina na engine bay. Ito po ay mano-mano kong binubuo at galing din po ang mga by parts nito sa mismong remote control. Kaya si Jerome ay ganito kahusay. Ang dati niyang trabaho, hulaan mo, Day. Ako po ay naging jeepney driver sa looban ng 2 taon sa biyaheng Kogyo-Cubao. Dahil itong mga sasakyan na ginagamit namin mga jeepney driver at conductor, kami rin po ang mismo nagpapaganda ng mga ito.
Bukod po sa pagmamaneho ng jeep, nagmamaneho rin po ako ng isang trailer truck. Dahil dumarami ng customer, nagseryoso na sa pagiging crafter. Nag-full time na po ako sa mga ganitong gawain at sa awa naman po ng Diyos, marami naman pong nakaline up sa akin ng mga nagpapagawa po nito. Una po sa lahat, ang pangarap ko sa business ko na ito ay magpalago at naway sana'y gabayan ako ng Diyos at pagpalain. Kuya, ipagpatuloy lang ang creativity. Dahil kung tapos na ang boundary, baka dapat pakinggan ang sarili. Okay lang umiba ng ruta, wala namang karera at hindi mauubos ang kalsada. Sa kahabaan ng Maynila ay marami kang masasight. Traffic sa kalye, motoristang bantay lang dati. Maging mga pumapasok at naglalabasan, estudyante. Pero alam nyo ba ang pinakapinipilahan na di matatawaran? Ang Incredible Musikera / Good Samaritan. Gusto niyo sopas po? Andito po, nasa tapat po kami ng library. Para may pagkain na po kayo. Sopas, Nay! May ano rin po doon, may tubig na rin po doon. Halika, may bibigay din po ako sa mga... May bibigay din po ako sa mga bata. Sopas po. Sopas po, sopas. Meet Keng, ang 21-year-old musikera na may kabutihang angkin. Makikita mo linggo-linggong parang may papiging. Tayunahin ko lang po yung mga bata. Okay lang po? Sige lang po, sige lang po. Kaya kaliwat ka na ng mga tingin ng mga napapadaan at kahit tambay na bet makikain. Maganda bata pa siya, tumutulong na siya sa mga mga mahirap. Pag dumating kayo dito, di kami andito rin. Pero ako araw-araw dito. Pero masarap ang pagkain. Pagkahaba-haba ng pila, blockbuster ang pasopas ni Mayora. Aba, merong ang bigay dala-dalawa at meron namang bumabalik-balik pa. Meron din namang naglalakad at napapahinto. Parang dito ka sa Maynila, parang sobrang busy ng mga tao. Parang, syempre, wala ka ng pakialam sa iba. Pero may mga ganun pa pala mga klase ng tao na, kumbaga, may malasakit. Pag-abot lang ng konting mainit na sabaw, parang it's a kind of, there is something good in humanity pa rin. Ang pagkain ni Keng ay ilang taon na niyang ginagawa. Nagsimula sa obserbasyon sa paligid at di mapigilang awa. Bata pa po talaga ako nun. Napapatanong po ako bakit sila sa kalsada natutulog, bakit wala silang sariling tahanan. Tapos minsan nako-compare ko rin po yung sarili ko na na bakit ako may bahay sila wala. Bakit sila tulugan nila karton tas sa amin kama. Nagbenta po kami ng mga bote para may malikom lang po. Yung nalikom na po yun, pinakain po namin ni Teddy sa mga homeless. Yakapin mo ang proseso. Iyan ang kanyang paalala sa mga tao na kung dagok man ang kinakaharap sa kasalukuyan, ay di ito ang magdidikta sa iyong kinabukasan. Ang pagbibigay ng inspirasyon ay hindi nangangailangan ng limpak na kayamanan. At si Keng ang patunay na sa pagtulong, ang bawat isa ay may kakayahan. Naamoy mo ba sa iyong pwesto? Pamilyar sa taste buds mo? Akala mo'y simpleng factory, pero may tour na Chocolady. Mala Willy Wonka from the fantasy. Hello, Galogs! Nandito tayo ngayon sa Godel Chocolate Factory dito sa Parañaque. Itong Kakao at ako si Kaka. Iba't ibang produktong tsokolate. May pasample pa habang ika'y nag-wait. Pero bago tayo magsimula, ang kakao saan ba nagmula?
Goodel po, where locally sourced our cacao beans po from Davao, North Cotabato and South Cotabato po. So we're working closely po talaga sa aming local farmers po sa Davao, which is Davao po is also known as the cacao capital of the Philippines po talaga. We're aim po na to make memorable experience po and to learn how to make real chocolate po here in the Philippines po, that Philippines can also make real chocolate po, hindi lamang po international. Bago kami mangamoy matamis, dapat muna ay malinis. Happy birthday to you. Sino nagbe-birthday? Isulat ang pangalan sa first step para hindi magkagawan ng tsokolate sa ref. Fat melter. Pwede kaya ito dyan? During this stage po, yung fat crystal po ng chocolate natin, sir, nabubuo na po siya. Kaya po siya mas nagiging shiny at may snapping sound. Ang scratch po yung aming pistachio katay bar, sir. Ano pong lasa? Very cacao. Very cacao. Dating chiropractor. Meron kaming nalanghap. Mga kakao ay aming hinanap. Ngiting kay tamis. Amoy diabetes. So this is fermented and dried beans, sir. Para po may flavor po yung chocolate natin. That's yummy. Yung cacao nibs na sineparate natin, ay ipoprocess natin to make chocolate na. Oh. So ang tawag na po dito, sir, cocoa mass. Cocoa mass. Mga traditional tableya maker po, sir, gantong kape na po is okay na sa kanila. They put it in the molder na po, i-chill na nila. That's why po yung traditional na tableya po, need pa po siyang pakuluan. oo. Tableya po namin, sir, compared sa traditional po, no need na siyang i-boil. Pakibaligtad na yung bangot. Dito naman sa packaging, bahala ang mga machine. Pero kami ay excited na sa ipinatago namin kanina. So ito po yung aming primary packaging. Primary. The first one listed here, siya po yung pinakamarami sa ingredient. Si Goodel po, hindi lang po produkto ang ibinebenta po namin. Even po yung mga machines po. So, we're also here to be your partner po in chocolate business. So, kaya po nag-come up kami sa factory tour na to educate the Filipinos po on how to identify if it's real chocolate po. Ang operating hours namin is 8 a.m. to 5 p.m. po. From Monday to Sunday po, open po yung factory tour namin. Kung gusto ninyong mag-tour, may pa-discount ang Goodel for sure. Website na ito ay bisitahin. I-type ang code na MarkLogan10 hanggang July lang, kaya huwag palampasin. Habang bata pa lang, ituro na may mga bagay na sa pait nagsisimula. Dapat ay pinaghihirapan muna. Pwede ring mag-enjoy na may kasalo. Ngiti ay tatamis din sa dulo. Pasukan na naman! Kaya mga utaw, di na magkanda ugaga. Sige, bili ng bagong uniforme, pati mga notebook na may halong arte. Pero mga te, ang totoong winner pagdating ng pasukan ang Brigada Eskwela na dinarayo ng everyone.
Dumayo ako sa Macario B. Asisio Senior High School sa Caloocan para makigulo at makitulong sa brigada ng mga kabataan. Pati mga parentals ay present para sa mas maayos na parating na pasukan. Sa experience mo sa brigada, lahat ba nagko-coordinate o nagko-cooperate? Yes po, lahat naman po tulong-tulong, lalo pag brigada. Nandiyan ang mga Boy Scout na pasalu-saludo. Oh, sino bang pambato nyo? Kumusta bigote mo? Ha? Okay lang man po. Yung iba dito nakaharap yung iba. Talaga bang ano yan, mana-mana? Opo, tumubo lang po. Tumubo lang. Wow, ang pogi! Kapag brigada, looking forward ka rin sa pamerienda. So, ikaw ba'y nakakailang brigada eskwela na? Yes, dalawa po. Dalawa na. So, pag brigada eskwela, anong merienda? Ano lang po, tinapay. Tinapay. At least silang teacher nagbibigay tinapay. So, kapag ka may brigada, mukhang nauubusan ka ng merienda. Hindi naman. Opo. Nauubusan ka. Ngayong brigada, ang main goal natin ay ihanda ang mga bata. Kaya for today's video ay merong paayuda. O diba? Oh, ang bongga! Pero totoo, mga bagets, ready na nga ba? Excited na ako pumasok kasi may bago na akong kaklase. Masaya ako sa darating na pasukan kasi alam mo yung bago na yung mga klase ko, hindi nakagaya last year. So, panibagong environment siya, panibagong memories sa mga magiging mga bago kong kaklase. At the same time, syempre malulungkot din ako. Kasi wala na akong kasabay mag-recess. Lumipat na sila na ibang school. Tsaka wala na rin ako kasabay mag-cutting. At wag nang patumpik-tumpik pa. Simulan na ang misyon na Oplan Brigada. Ito natira. Walis ba ito? Toothbrush. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa Brigada Eskwela, napakaraming stakeholders po ang tumulong. Napaganda po namin yung paaralan. Hindi siya ganun ka-extensive, pero significant naman po. Kahit yung mga magulang po namin, pupunta rito, magkukumpuni ng mga bangko. Yung iba maglilinis, magwawalis. Yun po, yung ganun, talagang na-appreciate po namin yun. Kasi iniisip nila, ang ultimate beneficiary naman talaga ng Brigada Eskwela o ng National Schools Maintenance Program ng Department of Education ay walang iba kundi yung mga mag-aaral. Ang brigada ay taon-taong ginagawa para sa mga estudyante, para ganado sa klase. Kaya mga bagets, mag-aral ng mabuti at takits muli next year sa ating Another Brigada serye. Hanggang sa susunod na kwentuhan sa bahan ng inyong pambansang Pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pag-aanin ng trip ng buhay. Ako ang Yusi Kaka, Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento.